Samantala, sasampahan ng kaso ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga individual na nasa likod umano ng magulong kilos protesta dito sa harap ng compound at bahay ng pamilya Diskaya sa lungsod ng Pasig kahapon. Magpapakalat naman ng dagdag na 2,000 pulis sa Metro Manila para masigurong kapayapaan sa harap ng magkakasunod na mga kilos protesta at maiwasan ang paglala nito. Mark Gabriel sa balita. Tukoy na ng National Capital Region Police Office ang mga miyembro at leader ng grupo na nagsagawa ng magulong kilos protesta sa harap ng bahay at opisina ng pamilya Diskaya sa Pasig City kahapon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya Diskaya para sa pagsasampa ng reklamong kriminal laban sa mga demonstrador. Lightning protest po yun, and it was not covered by a permit. And kung inabutan po natin sila, arestuhin po natin sila. Pinag-aaralan na po natin ng mga investigador natin yung charges na i-file nila. Pero ang isang nakikita natin doon is yung malicious mischief at saka yung vandalism po. Depende po kung ano magiging resulta ng investigasyon. Bukod sa bahay ng mga Diskaya, sinugod din kahapon ang grupo ng mga kabataan ang tanggapan ng DPWH sa Maynila na pinagbabato ng bulok na prutas bilang pagkondena sa nabistong anomalya sa mga flood control projects. Kaninang umaga, muling nagprotesta sa harap ng bahay ng pamilya Diskaya ang iba't ibang militanteng grupo. Pero mas kontrolado na ang sitwasyon sa tulong ng mga nakadeploy na pulis. Kabaligtaran naman ito ng sitwasyon sa harap ng House of Representatives kung saan nagkagirian ang mga pulis at rallyista matapos pagbabatuhin ng pintura ang gate ng Batasang Pambansa Complex. Ipinapanawagan ng grupo ang pagpapanagot sa mga contractors at sa mga opisyal ng gobyerno na responsable sa bilyon-bilyong pisong korupsyon sa mga flood control projects. Sa harap ng magkakasunod na protesta, iginit ng NCRPO na kontrolado pa nila ang sitwasyon. May mga nakalatag pong security plan, and at the same time po at nag-deploy po tayo na mahigit 2,000 member po ng NCRPO just to keep the peace. And we assure everyone na yung sinasabi nyo kanina na about sa incident sa Indonesia, ibang-iba po yung sitwasyon po dito sa atin. And we assure you na yung NCRPO ay ready for any eventualities. Nandito po ang pulis natin para pangangalagaan ng ating peace and order. Pero syempre, tayo mamamayan, may karapatan tayong magsalita, magpahayag ng ating saloobin, pero respetuhin din natin ang karapatan ng bawat isa sa atin. Umapila rin sila sa publiko na maging mahinahon dahil may ginagawa raw aksyon ng gobyerno para panagutin sa batas sa mga isinasangkot sa isyu ng korupsyon. Maging mahinahon po bago po sumunod sa mga panghihikayat ng mga ibang grupo dahil definitely yung inyong PNP, especially yung NCRPO ay hindi po basta uupo na lang po. At pag nakikita po namin may mga violation of law na nangyayari in our presence ay arestuhin po namin kayo at kayo po ay aming ikukulong. But nevertheless, we assure you, we will be observing maximum tolerance. Wala pa namang nakikitang basihan ng NCRPO para i-activate ang Task Force Manila Shield o ang pagpapaigting ng seguridad sa mga border control point papasok sa Metro Manila. Mark Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.